Sa loob ng 4 araw na pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan siya'y mabuhay. Nagturo siya sa kanilang tungkol sa paghari ng Diyos. Maraming po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Praise God who saved my soul. Praise God from whom all blessings flow. Amen. Hallelujah. Tayo po ay nagpapatuloy at tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating tema, The Mediator. At ito din, no, ang huling bahagi ng paggunita ng Holy Week, ang buhay, sakit at kamatayan ng Panginoong Jesus. Now again, the question is, what's your take home? What's your take home? Bago tayo magpatuloy, hayaan niyo pong magbigay tayo ng kaunting quiz. Hindi naman kailangan ito isulat, at hindi naman kailangan i-recite. Sa inyo na lang pagkaupo, sa inyo na lang isip, ay bigyan niyo ng fill this blank. Okay? So, pakita nga sa ating side. So, ang mensahe natin, pinamalitan ko pong for 40 days. Now, let's have a quiz. Again, no, hindi nyo kailangan i-recite. Sa isip ninyo, fill this blank. Resurrection chapter. Saan makikita ang resurrection chapter? I am not ashamed of the gospel. Saan book ito? Makikita na chapter 1 verse 16. Saan makikita itong sinabi ni Jesus? Kung hindi kayo maniniwala na ako nga, mamamatay nga kayo na hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Give 3 Old Testament book, chapter and verses na hula about Jesus' suffering. So, anong mga hula sa lumang tipan? I hope wala mong sasagot yan sa Revelation chapter 3, sa lumang tipan. Old Testament, give 3 book with chapter and verses that prophesying about the suffering ng ating Panginoong Jesus. Okay, pass your paper, finish or not finish. Again, what's your take home? Pagkatapos, magtatapos tayo sa ating temang The Mediator, ay natapos na ang Holy Week. What's your take home? Well, you may say, ako pastor, nakapagpahinga, nakapagmasyal, nakapag-family bonding, nakapag-search sa social media ng one to sawa, nakapag-nilay-nilay ng 7 last word, nakapag-nilay-nilay, no, ng Passion Week. What's your take home? Now, tunay natin ang ating pong text this morning mula sa Gawa, chapter 1, verse 3. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niya siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Again, ang pamagat ng mensahe na sibagi sa inyo for 40 days. As you know, ang sumulat po ng Aklat ng Mga Gawa ay siyang sumulat din ng Gospel of Luke. At opo, no, si Lucas ay isa pong doktor. Colossians chapter 4 verse 14, ganito mababasa natin, ipinakukumusta rin kayo ni Demas at ng minamahal nating manggagamot na si Lucas. You can sense, no, yung special, sabihin na nating attachment, no, ni Paul kay Luke. Na
tinawag nga niya o ginamit niya salitang minamahal nating manggagamot na si Lucas. So he's a physician. And yes, hindi matatawaran ang kanyang service sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, magpapalaganap ng gospel. You will observe, no, sa ikukumpara ninyo ang apat, no, na gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Ang pinakamahaba ay ang gospel of Luke. It may appear, no, sa umpisa, dahil we take 28 chapter po ang Matthew at 24 chapter lang ang Luke, no, pero you will see, you will observe, mas mahaba ang mga chapters, no, ng gospel of Luke. Particularly, mapapansin natin, no, si Luke ang naman ang sumulat, no, about sa karya about John the Baptist, no, conception o pagbubuntis sa kanya, and even more detail, no, sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. And yes, no, makita natin itong taong ito, I mean si Lucas, hindi lang naman po siya naglingkod through writing these two books, Gospel of Luke and Book of Acts, kundi talaga siya ay action man, a missionary, an evangelist. Sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 11, remember, no, yung 2 Timothy is the last letter ni Paul. Pinahayag niya rin niya doon yung kanyang kamatayan. So, para bagang may ultimo adios na sulat ni Pablo. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 11, na huling bahagi, si Lucas na lamang ang kasama ko rito. So talagang sabihin natin kasanggang dikit, no, ni Pablo itong si Lucas. Remember, no, si Pablo ay nakaranas ng mga paghihirap, paghusi, at sabi nga sa 2 Corinthians chapter 11, nakaranas siya ng 5 beses na 39 na palo. 39 times 5 is 195 na palo. At I believe, no, na si Lucas, no, ang naglilinis, no, naggagamot ng mga latay, sugat na naranasan ni Pablo mula sa 5 beses na siya'y pinalo po 39 times. Tungayan muna natin sandali ang bungad ng mga 4 verses, no, ng Luke chapter 1. And here we can sense, no, talagang very intensified itong si Lucas, no, na ipalaganap ang mabuting balita. In Luke chapter 1, and let me read yung mga unang talata. Kagalang-galang na Teopilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi ito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos kong makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Look at Luke, no? Ganun na lang yung kanyang intensity to write, no? Not because, no, kulang yung mga sinulat, no, kundi higit pa, no, to support katotohanan ng lahat ng natanggap ni Teopilo ay katotohanan. Again, sa layunin, no, na tumibay pa yung paniniwala nitong si Teopilo. So, masusi niya ito at maigit niya itong sinalaysay, ang buhay, sakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Now, here's my question. Next slide. Bakit na kalahati? Dito kalahati, dito buo. Okay. Now, here's the question. If you will be asked, no, to explain through the scriptures the life, suffering, death, and resurrection of Jesus Christ, could you? Magagawa mo ba ipaliwanag mula sa salita ng Panginoon ang buhay, sakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus? Sabi nga, explain, please. I love you. Mahal, pagtatamay, sasabihin natin, kailangan ba? Should I?
Kailangan ko ba ipaliwanag yung pastor o baka pwede ikaw na magpaliwanag niya? Well, ang sagot ko po ay, bakit hindi? Kung hindi man po natin may paliwanag sa iba, at least sa ating mga sarili. Now, we can explain the gospel sa ating mga sarili-sarili. Remember, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus is the very cornerstone of Christian faith. Kung walang Jesus na muling nabuhay, buwag ang ating pananampalataya. Huwag ang ating pananampalataya. Remember, you can read 1 Corinthians chapter 15 na siyang resurrection chapter. Maalala ninyo yung the moving the case for Christ. Next slide. Okay, let me read this. Ito doon eh. I'm not afraid. Ito ay coming from the movie God's Not Dead. I'm not afraid of telling the truth. I'm only afraid of not being able to tell it. So again, you ask yourself, could I explain the life, suffering, death, and resurrection of the Lord Jesus Christ? Kung wala man tayong lakas ng loob ibahagi, at least sa ating mga sarili, maipaliwanag natin. Next slide. From the movie The Case for Christ, if the resurrection of Jesus didn't happen, it's a house of cards. Metaphor, ibig sabihin yan, wala yan, walang tibay yan. Bahay na gawa lang sa card yan, may tumba yan, walang tibay. So the very foundation of our Christian faith is the life, suffering, death, and resurrection of the Lord Jesus Christ. And again, if you will be asked to explain, at least sa iyong sarili, could you explain? Remember John 8:24. Kung hindi kayo maniniwala ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad ang inyong mga kasalanan. Now, 3 puntos ang nais kong bigay. Let's go sa ating text. Again, Gawa chapter 1, verse 3. 1, for 40 days, nagpakita si Lord. Nagpakita si Lord. Sa loob ng 40 araw, sa ating text, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay, nagpakita siya sa kanila. Tinutukoy kong kanila dito yung mga alagad, 11 apostles. So patunay na si Lord ay muling nabuhay sapagkat siya'y nagpakita. No, hindi nung Sunday lamang, hindi isang linggo lamang, hindi isang buwan lamang, kundi for 40 days. For 40 days. Ang una pong nakakita sa kanya ay walang iba kundi si Mary Magdalene. So, ang unang sumalubong sa kanya from His resurrection ay si Mary, the mother of Jesus. But sa Scripture, ang unang unang pinakitaan ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay si Mary Magdalene. Let me read John chapter 20. Juan kabanatang 20. Beginning verse 1 and 2. Then tatalong tayo sa verse 11. I hope pagdating natin, pagbabasa natin ng verse 2, wala namang sa inyong tatalon talagang literal, ha? Ngayon, punta tayo sa verse 11. Verse 1 to 2, madilim-dilim pa ng unang araw ng isang linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niya na alis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siya pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya nilagay. So, unang reaction ni Mary Magdalene is what? No? Pagkakita niya na bukas ang libingan ni Jesus, tumakbo siya papapunta kung nasaan po sila Peter and John at ang mga alagad para ibalita ito. Then sa verse 11, bumalik ulit si Maria. Verse 11, again, chapter 20, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo
sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya ay nilagay." Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo?" Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero, kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro niyo po, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya ilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Tumarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," ang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sali pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakit ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Napansin niyo po yung verse 17, no? Hindi niya sinabi sa ating Ama, sa ating Diyos, no? Sinepalit niya ang kanyang sarili sa kanila. Then verse 18, "Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon." So the first eyewitness po sa muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus ay si Mary Magdalene. At yes, no, kalaunan nagpakita si Lord, no, sa mga alagad, sa maraming pagkakataon. And here, no, si Lucas nga na sumulat ng Book of Acts tells us for 40 days nagpakita ang Panginoon. Basahin na lamang ninyo again yung resurrection chapter. Please read it so you can recall and remember, no, na hindi lang isa, dalawa, tatlo sa mga alagad lamang siya nagpakita sa kundi sa maraming tao. In fact, nung nabanggit doon, merong higit 500 katao na nakasaksi in one moment, no, in one instant, na nakita nila ang Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Now, pangalawang puntos. So, for 40 days, nagpakita si Lord. Pangalawa, for 40 days, nagpatunay si Lord. Of course, sa pinatunayan niya na siya ay muling nabuhay. Again, for 40 days. Kaya makita natin, no, we can really sense talagang napakahalaga na with no doubt makita, mapatunayan na si Jesus nga ay muling nabuhay. Again, because this is the very foundation ng bawat Christian faith. Again, sa text natin, Acts chapter 1, verse 3, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niya siya'y buhay. So nagpatunay si Lord, hindi lang siya nagpakita, kundi pinatunayan niya na siya ay buhay na muli. Again, for 40 days. Hindi natin mababasa lahat yun, no, na lahat ng nangyari, no, ng pagpapakita ni Jesus for 40 days, pero we can read some. Sa Luke 24, meron yan, pero let me read sa John chapter 20. Lucas, kabanatang 20, verse 19 and 20. Kinagabihan na araw din iyon, so Sunday, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinig ang mga pinto ng bahay, hindi nakasarado, nakalak, na kanilang pinagkakatipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Hindi niyo po yung mga disipulo, no, wala talagang umasa na muling magbubuhay si Jesus. And by this time, no, natanggap na nila ang report na si Jesus ay muling nabuhay. Dumating si Jesus sa tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwang mga alagad nang makita ang Panginoon. So look at the Lord Jesus Christ, no? Hindi na lang siya nagpakita, okay, kundi talagang pinakita niya, tingnan niyo yung mga kamay ko. Tingnan niyo ang aking tagiliran na merong butas dahil sa pagkasibat sa kanya. And then, no, basahin na lang ninyo yung verse 26 to 28, no, in response ni Thomas. Let me read verse 27.
Kasi doon sa unang binasa natin, absent si Thomas, so 10 lang nakita sa Panginoon. Now this time, no, nakita siya ni Thomas. Ano sabi ni Lord kay Thomas sa verse 27 ng John 20? Saka sinabi kay Thomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. I hope you're trying to register itong mga talata ito. And so, you can explain to yourself, siya yung nagbuhay. Kasi nagpakita siya. At pinatunayan niya ito. No? Tinawag niya si Tomas. Tingnan, Tomas, no? Halika, lumapit ka, lapit mo yung daliri mo dito. Kung hindi na lang siya nagpakita, kundi lapit ka, lapit. Tingnan mo yung daliri, lapit mo yung daliri mo. Tingnan mo yung butas sa aking mga kamay. Ipasok mo sa aking tagiliran. So here, what the Lord is doing, no? Pinapatunayan niya, ito ako ito. And I am alive. Alam natin ang sumunod na pangyayari, no? You can read the lot in verse 28. Anong response ni Thomas? Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng mga INC, no, hindi daw yan na confession of faith, kundi confession of nagulat. Para daw sa panahon natin kapag nakakita ng multo, Jesus Maria Jose, ganun daw. Para sabi sa iyo katawi, wow. And then sa chapter 21, makita natin dito, kumbaga, sabihin natin, no, nag-i-escalate yung pagpapakita ng Panginoon. Again, for the intention na patunayan sa mga tao ito, sa kanyang mga alagad, na yes, He is alive. 21 verse 10. Sa verse 10, magdalak si Jesus nagsasalita dito, na-recognize na nila na itong si Jesus ang tumatawag sa kanila habang nangingisda ang mga alagad. Nasa pangpang si Jesus, nag-iihaw-ihaw na. Verse 10 ng John 21, magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. No? Talagang nabilang pa. No? Kasama si John na nasang sumulat po, no? sa eksenang ito, nag-isda sila. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo. Sabi ni Jesus, isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. So, recognize na nila, pero walang naglalakas loob na magtanong. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. So, here's the Lord Jesus Christ. Hindi na lang niya sinabi, hindi na lang siya nagpakita. No, talagang intentionally, pinapatunayan niya, ako ito. I'm alive. I rose again. Imagine si Peter, nung na-recognize niya ito, no, nangingisda sila this time, and then na-recognize niya si Jesus ang tumawag. For sure, no, naalala niya, ito yung first encounter ko sa Lord nung ako'y tinawag niya. Nanguli sila, remember, magdamag sila ng muli, wala silang nahuli. Sabi ni Lord, ihulog niyo yung lambat. Lord, teka, karpintero kayo, ako mangingisda, magdamag na kami ng muli, wala kaming nahuli. So, dahil sinabi mo, sige gagawin ko. And then nakahuli sila ng maraming isda at sabi nga halos mapunin yung kanilang lambat. And here, no, nag-rewind, no, sa isip ni Peter, nangyari na ito. At nangyari ulit. So here, the Lord Jesus Christ was proving na yes, He is alive. At ginawa niya ito, hindi Sunday, hindi lamang isang linggo, hindi isang buwan, kundi for 40 days. Pangatlo, panghuli. For 40 days, nagturo si Lord. Nagturo si Lord sa kanyang mga alagad. Again, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niya siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. No, hindi na lang siya nagpakita, no, nagpatunay pa siya ng maraming pagkakataon at nagturo pa siya
for 40 days. Again, no? We can really see that this is very, very, very important, very, very serious subject o serious na pangyayari that people has to understand and believe na yes, Jesus lived, suffered, died, and rose again from the dead. After 30 years na tinuruan niya yung mga alagad, nag-extend pa siya ng 40 days to teach yung kanyang mga alagad. In Luke 24, mayroong dalawang alagad in their way to Damascus, to Emmaus. No, isa pinangalanan ay si Cleopas. Let's read sa Luke 24. Beginning verse 13, kung maalala ninyo, I think 2022 ko ito binahagi sa inyo, no, na resurrection din, or Holy Week, nagpatunay na si Jesus ay muling nangyari lahat ng ito. Verse 13 ng Luke 24, ng araw ding iyon, okay, the first day, Luke 24, simula verse 13, ng araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad. Again, this happened Sunday. Papuntang Emmaus, isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Remember, isang patunay na si Jesus ay muling nabuhay. Nangyari ito. Nangyari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus, verse 15, at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. The second L is what? No? Nasaksihan ng marami. Talagang nangyari, nasaksihan ng marami. No? You can imagine, no? Sabi ni Cleopas kay Lord, no? Ano ka ba, alien? Ikaw na lang atang dayuhan, hindi nakakaalam ng mga nangyari. So again, no, this was witnessed, no, by thousands of people. Kaya hindi po talaga maitatanggi o maikakaila ang bagay na ito. And here we can really see that was really the intention ng Lord, na ito ay talagang makita ng marami. Hindi ito exclusive nangyari lamang sa mga Hudyo, na masaksiyan ng mga Hudyo, kundi ibig itong ipakita ng Diyos sa mundo. Bagamat yes, ang Roma, yung kinocrucify nila, the intention was, no, to bring the message sa mga tao. Sige, subukan nyo mag-rebelde sa Roma, kaya itong mangyayari sa inyo. So the intention of the Lord is for us to see na yes, these are happening. Verse 19. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Tanong ni Lord. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa ang maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa binalita, ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin, maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasamahan namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Ganyan pong reply ng Lord sa verse 25. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ng Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ito na, naturo na si Lord. At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Nangyari, nasaksihan, nakasaad.
sa banal na kasulatan. I asked you kanina sa ating quiz, the last question, magbigay kayo ng tatlong Old Testament scripture, book, chapter, and verse na nagpapahayag ng hula patungkol sa sakit, buhay, sakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. I hope you have three. Hundreds. Hindi ako nagkakamali sa lahat ng mga prophecy about the life, suffering, death, and resurrection of Jesus Christ. Ay mahigit 300 propesya. Iilang natin 3 lang. Huwag yun naman sabihin sa akin, nga pastor, hindi mo nga sa amin 300. Huwag ganun. Hindi tayo dito magpaparamihan ng alam. What we are challenging is what? Let's really have the intention to know and understand more and better the life, suffering, and death and resurrection ng Lord. Again, ang sabi nito sa kanila, ang kukupad nyo, ang hangal ninyo. After all this time, 3 years ko kayong tinuruan, amen. The Lord extended for 40 days. Talon tayo sa verse 36, the same chapter. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila. Again, pakita. At sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Kaya sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalindangan? Tignan ninyo ang aking mga kamay. Pinapatunayan na ni Lord. At ang mga paa, ako nga ito, hawakan ninyo ako. At pagmasdan, ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroong tulad ng nakikita ninyo. Habang sinasabi niya ito, ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Verse 40. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus. Yun si Jesus, very intentional. Gusto niyang talagang makakita, makilala, maunawaan ng mga tao ito, mapatunayan niya siya ay buhay. May pagkain ba kayo riyan? Siya binigyan nila ng isang hiwa, ng isang nihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Sila intention ni Lord. You know why? Kasi sila yung uutusan ni Lord, umayok kayo. It will be my witnesses. Pahayag nyo sa mundo ay malay. 44, pagkatapos na sinabi niya sa kanila, itong tinutukoy ko, ito na yung pagtuturo, nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. I hope, no? Pastor, sa kanila, another Holy Week, Pastor, saseryosohin ko na. I will try to understand. No? Yung the suffering, the life, the suffering, and death, and resurrection of Jesus Christ. No? Remember, we are Jesus' disciples. Pag sabi sa inyo katabi, huwag kang spulpukol. Let's be good, faithful disciple of the Lord Jesus Christ. Talagang intentionally, let's learn. Alam natin ang Great Commission. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos sa inyo. Talagang nagturo si Jesus. Again, for 40 days. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. So si Lord, nagpakita, nagpatunay, nagturo for 40 days. So now, rethink. Bakit hindi natin dapat unawain ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus? Kung ginawa ito ni Lord for 40 days for the intention na maunawaan nila ang lahat ng ito bago siya umakyat sa langit. Noong last 2 weeks, ng midweek natin,
I shared the message, hindi ko lang nabigyan ng pamagat, pero the title of that message is the first. Don't raise your hand. Recorded yun, I post it sa ating GC. Huwag na kayo magtaas ng kamay, baka masaktan lang ako. Did you watch? Pinanood na natin ito. Don't reason, trabaho, pag-aaral, gawaing bahay, or whatsoever. Dahil if we reason that, para na rin natin sinabi na ang gawain ganito ay para sa mga tao walang ginagawa sa buhay. Hindi kaya, dito ba tayo kasi wala tayong magawa sa buhay? Di ba napaka-insulto naman na tayo? Will you take it? Uy, magsimba ka't wala ka namang magawa sa buhay. Then ako may ginagawa ko sa buhay, so never mind. Ano sabi ni Lord kay Joshua na humalili kay Moses? Na pangungunahan niya ang napakatigas na ulo ng mga Israelita. Coming from the God mismo nagsabi, matitigas ang ulo ng mga yan. Ano sabi ni Lord kay Joshua? Very familiar verse ito, no? Pero ako hindi ko pa memorize. Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, paggulay-gulayin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Hindi sinabi ni Lord kay Joshua, Joshua, I understand. Nakita ko na kay Moses kung paano sumakit ang ulo niya sa pangunguna sa mga Israelita. Well, in fact, bago pa ng pinamunahan ni Moses, alam ko na mahihirapan si Moses. Remember, I am all-knowing. So, Diyos, dahil ikaw ang hahalili ngayon kay Moses, at alam kong mabigat ang responsibilidad na yan, never mind yung salita ko. Basta gawin mo yung pangunahan mo mga Israelita. Hindi. Sabi niya, araw at gabi. Huwag mong kakaligtaan ito, mga salita ko, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So again, don't ever think na excuse tayo kasi may trabaho tayo, kasi nanay ako, kasi maghahanap buhay ako, kasi ako lang ang tumataguyod sa aking pamilya. Bilang mga mananampalataya, we are called to be Jesus' disciple. So very quick, tignan niyo yung Mark chapter 16, verse 9 to 11. May tatlong verse dito. Mark 16, verse 9 to 11. Marcos Kabanatang 16, siya hanggang 11, maagang-maaga ng unang araw ng linggo. It's the first day, Sunday. Matapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. There's the second verse. The first witness, Mary Magdalene. Sa dami-dami niyang papakitaan niya unang-unang pagkakataon si Mary Magdalene pa na sabi ni Mark, 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanya. No, have you ever again wondered, itong Holy Week, naisip natin, Lord, bakit ako? No? Bakit ako pinili mo? Bakit ako niligtas mo? Bakit ako pinagandungan mo ng buhay na walang hanggan through your Son? Bakit ako? Hindi ang tanong mo ay, bakit hindi? Ba't hindi ako niligtas mo? Hindi. Bakit ako niligtas mo? Bakit ako biniyayahan mo ng kaligtasan? Bakit ganyan na lang ang pagmamahal mo sa akin? The unang eyewitness, the first witness, si Mary Magdalene, isang prostitute, kalapating mababang lipad, 7 demonyong pinalayas sa kanya. Verse 10, nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at umiiyak.
11, ngunit ayaw nilang maniwala. The first reaction, nang malaman nila, balita sa kanila ni Mary Magdalene, the first witness, na witness na first day, ang kanilang reaction, ayaw namin maniwala. Sino ka para paniwalaan namin? Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nakita niya. Ngayon, yes, you may say, Pastor, ako naniniwala na, matagal na ako naniniwala. Praise God. Well, let's grow and grow in understanding what we believe. Let me end. Gaano kahalaga ang katotohanan ito na maunawaan natin ang ating pinananaligan. Ang buhay, sakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Napakahalaga. For our faith, and yes, para ito ay ating ibahagi sa iba. Nung nag-7 last word tayo sa PTS, to be honest, nung una, nagsisecond thought ako. Dahil sabi ko, nung taon-taon naman yung naririnig, paulit-ulit lang naman naririnig yung 7 last word, and then, over the radio, over the TV, everywhere, no, pwede ka naman makapakinig. Bakit pa kami magse-7 last word? I realize, no, ang 7 last word is not for those who hindi pa alam ang 7 last word. This is for you and me. Para i-remind us, no, na nariwa sa atin ang buhay, sakit, kamatayan ng Panginoong Jesus. And upang tayo ay ma-ignite o ma-compel to tell it to others. Dahil marami pang hindi nakakaunawa. Ito, kayo sa amin? So this is not just for us, but also for people around us, para sila ay maabutan natin. I'm not trying to commend and recommend yung ginagawa ng mga Roman Catholic. Pero it's undeniable na talagang extra effort sila. Puyat, lakas, pera, and everything. Gaano kamamahal yung mga ribulto na yan at mga ilaw-ilaw na yan, everything. Pero kung sa si Krista, I don't mean Christian, si Espinosa, nananampalataya. Kumusta tayo? Anong effort natin? No? Para sa sarili, to know more and understand more the gospel, and so, to share to others. Ano ang effort natin? Ano ang take home natin? Ang bilis natin mag-iwi sila, naguhugas pa ng paa, naggagaling-galing pa sila, nagpapapako pa sila sa krus. Again, I'm not recommending yung mga pinagagawa nila. Dahil alam natin kung paano natin dapat i-commemorate ito. But the question is, ano nga ba ginagawa natin in commemorating? Minsan, I wonder, baka iniisip natin, no, na kapag Resurrection Sunday, talagang literal, muling nabuhay si Jesus. 2,000 years ago yun. Inaalala lang natin, for what? For us, and for others to know na merong Jesus na nabuhay, na sakit, na matay, at katong araw muling nabuhay. Let me end. Let's read together 1 Corinthians 15 verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo ay sumatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa tatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Tayo kayo manalangin. Panginoon, salamat Lord. Panginoon, nandiyan yung salita na lagi sa aming Panginoon nagpapaalala, Panginoon. At po, Lord, it's not just to add, Panginoon, knowledge, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Kundi, Lord, upang lalo pa namin maunawaan at magdala sa aming Panginoon sa mataas pa na pagkamangha, Panginoon, sa iyong kadahilan, sa iyong pagmamahal sa aming Panginoon. At opo, Lord God, ang pagkamangha namin, Panginoon, ay magdala sa amin sa pagpapakumbaba, Panginoon. Ma-realize nga namin, bakit nga ba kami, Panginoon, pinahal mo ng kayo nilaman
Bakit kami binigyan mo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. And yes, Lord, magdala sa amin ito sa higit pang mababa, Panginoon, na pagpapakumbaba, Lord, paglilingkod sa iyo, pagsamba sa iyo, pagkakila sa iyo, Panginoon. Ibiyasan pa iyo, God, Lord, na hindi nga lang namin ito maunawaan, Panginoon, kundi pagdala sa amin ito, Panginoon, na mas malalim pa, Panginoon, na pagkamangha, pagpapasalamat, and even, Lord, pagdiriwang sa nata mo namin kaligtasan with the life, suffering, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Salamat po ng marami, Panginoon, and yes, Lord, Holy Spirit, the Spirit that rose Jesus from the dead, Lord, kung meron man sa aming kalagitnaan, Panginoon, hindi pa nakakaranas ng iyong kaligtasan, O God, Lord, may he or she experience your salvation, O God, and bring him or her, O God, Lord, sa pagmalalim ng pagkamangha at paglilingkod, Panginoon, sa iyo, dahil sa laki, lawak, lalim na iyong pagmamahal. Salamat po ng marami. Iyong po ka namin dakila. In Jesus' name we pray.